Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Bago po ang lahat, ano po ang lagi nating i-recite, iisipin, ilalagay sa puso, at gagawin? Siyempre, kailangan mayroong gawa dahil nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Agree? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang laging tatandaan ay God is forever in control. Episode 97 po tayo ngayon. Ginawa nating English ang title, Approach Problems with a Light Touch by Viewing Them in My Revealing Light. Then sasamahan natin ng John C. Maxwell na Exodus 11 and 12 kay Moises pa rin. Pero bago ang lahat, dasalin muna natin ang napakagandang dasal na magpapasaya sa ating Panginoong Hesus. Samahan niyo ako mga kapanalig. Thank you. Dear Jesus, I believe that you died for me and rose again on the third day. I confess I am a sinner. I need your love and forgiveness. Come into my heart. Forgive my sins. I receive your eternal life. Confirm your love by giving me peace, joy, and supernatural love for others. Maraming salamat sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa inyo mga kapanalig. Bigyan po kay kagad natin si Kuya Romy sa napakaganda niyang ibinahagi sa atin galing kay Father Lito Hobson, TV Maria, Philippines. Ito po. Pwede ipakita ang pasasalamat kung ang tunay nating kahalagahan ay hindi na sarili, kundi ang Diyos lamang. Kundi ang Diyos lamang. Galing pa rin kay Kuya Romy. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, kay Jean, at sa lahat sa inyo. Mga kapanalig, kay Pare Arnold Saplor, kay Paring Junel Pedrosa, sa aking family, sa aking teammates, happy to serve. Ito po, kay William Shakespeare, binahagi ng Kuya Romy de Vera Cruz Jr. It's better at 3 hours earlier than to be late in a minute. Anong ibig sabihin ni William Shakespeare po rito? Mas maagap, mas maganda, dahil early birds catches worms. Mas magandang tayo ay nag-aantay kaysa tayo ang nagpapaantay. Opo. Nung dumating ako rito sa Canada, sabi ng aming Kuya Ed na nag-asikaso sa amin, retirado sa Degelman noong 2009, ay ito, tatandaan nyo, mga kababayan ko, sabi niya, sa tagal ko sa Degelman, sa mga kumpanya rito, wag na wag kayong malilate. Kahiya-hiya yan at tatanggalin kayo pag nalilate. Wag na wag pag-aantayin ang mga employer or mga tao kasi kabastusan ng nagpapaantay. Lalo kung may magagawa ka naman, hindi laging traffic, may ginagawang daan, may dumaang mahabang train, o so on and so forth na mga dahilan, laging umalis ng maaga ay talagang napakagandang habits. At mamahalin, susuportahan tayo ng ating mga kapwa pag tayo nagpapahalaga sa oras nila. Pero pagka na-late, ay itanim sa isipan na kailangan mag-adjust ng oras dahil napakahalaga talagang mag-add ng value sa mga tao kung pinapahalagan natin ang kanilang oras. At it's not what happens, it is what we do about it. Hindi mahalaga na late ka minsan sa super traffic na sinuong mo. Ang mas mahalaga ay yung
Anong gagawin mo para hindi ka na malate sa trabaho, sa appointment, lalo sa business appointment? Ito pa ang binahagi ni Kuya Ronnie, mga kapanalig, nasa Santiago. Unang kabanata, versikulo 12. Pinagpapala ang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pag nilay-nilayan po natin yan, Santiago, unang kabanata, versikulo 12. Galing naman kay Harlan Sanders, si Coronel Sanders po ito KFC. Kay Kuya Romy galing, pinasa niya sa akin kagabi dito sa Canada. Ito po, one has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Coronel Sanders, siya po ay si KFC. One has to remember that every failure can be a stepping stone for something better. Great is thy faithfulness po tayo para mabusog pa tayo sa salita ng Diyos, and then talakayan natin ng napaka-powerful na quote ni Napoleon Hill sa tulong ng banal na Espiritu. Nasa Psalms 94 verse 19. Dalawang quote po. Ang pagkatapos niyan, basahin natin ang Psalms 94 verse 19. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Psalms 94:19. Ulitin po natin ng sabay-sabay, mga kapanalig. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Nagagala na aking kaluluwa. Ito ang dalawang quote. Under His wings. His is si Father God in heaven po yan. I am safely abiding. Though the might, deepens and tempest are wild, still I can trust Him. I know He will keep me. He has redeemed me, and I am His child. Pangalawang quote for today. When we have nothing left but God, we'll find that God is enough. Panghuling quote sa Great is thy faithfulness. God allows trials in our lives not to impair us, but to improve us. Impair ay makapinsala. Ulitin natin ang sabay-sabay, mga kapanalig. God allows trials in our lives not to impair us, but to improve us. Hindi tayo mapipinsala sa mga trials na pinapayagan ni Father God in heaven na ating suungin, daanan. Hindi tayo mananatili sa mga bagyo, dumaan lang tayo. Hindi po tayo mapipinsala, kundi tayo ay mag-i-improve. Papuri sa Panginoon, mga kapanalig. Ito ang napaka-powerful dalawang quote ni Napoleon Hill. Binahagi sa, at samahan ko na rin nung pinasa ni Robert Macmillan kay Henry Van Dyke. Pero dito muna tayo kay Napoleon Hill. Every adversity carries with it the seed of equal or greater benefits. Every adversity carries with it the seeds of equal or greater benefits. Lahat ng adversity, kahirapan, ng Tagalog ng translation niyang adversity,
ay mayroong kaakibat, mayroong kasama na buto ng equal na benepisyo or mas malaking benepisyo, depende sa iyong pag-iisip. Ipinasa ko po ang Napoleon Hill's 17 Principles of Personal Achievement. 11 hours po ito, mahigit 11 hours. Invest your time, huwag aksayahin, do not waste it. Dahil learning is compounding. Bakit nakapagsulat ng over 100 books si John C. Maxwell na over 70 years old? Dahil in-embrace niya ang leadership ni Lord Jesus Christ at gustong-gusto niyang to add value sa people, kaya nakapagsulat siya dahil he embraced learning. He used his mind at naunawaan niya ang tanong ni Napoleon Hill na UI. What is UI by Napoleon Hill? UI means Universal Intelligence. Sino po may gawa niyang Universal Intelligence? Siyempre si Father God in Heaven. Tignan niyo ang mga planeta, hindi nagbabanggaan. Ang stars, ang buwan, ang araw ay nandyan. At pinapatakbo nito ng mga universal laws, mga law of attractions, mga law ng cause and effect, at so on and so forth ng mga universal laws. At sinusugan ni Napoleon Hill ang universal intelligence ay works all the time. Itanim mo ang isang buto ng kamatis o ng kalabasa, pag baon yan sa lupa, magge-germinate sagad yan. At pagka naitanim mo sa tamang panahon, nabungkal mo ang lupa, nakapaglagay ka ng mineral sa lupa, at aware ka sa mga fertilizer na nakakasira ng lupa, at dinidiligan mo at umaasa ka sa Panginoong Jesus, sa kanyang araw at sa mga ulan, ay aani ka sa tamang panahon. Pero yung buto na yan, pag inilagay mo lang sa isang lagayan, may mangyayari po ba na hindi mo ilalagay sa lupa? Walang mangyayari. Kaya, para ang universal intelligence ay magamit din nating mga tao, kasi ginawa tayo sa wangis ng Panginoon, at binigyan niya tayo ng mind, dalawang mind po, conscious at subconscious mind. Ang conscious mind ay thinking mind, educational mind. Ang subconscious mind ay damdamin na isip. Hindi alam ng subconscious mind na bad or good, at hindi niya alam ang halaga. Ang alam niya lang, pag ginamitan mo siya ng damdamin, ay susunod ito. At ang subconscious mind ay napakayamang kumpara mo sa lupa. Pwedeng tumubo ang mga damo at lahat ng mga crops na itatanim mo. Kaya dapat ikaw ay nag-iingat. Binabantayan mo ba ang subconscious mind mo? At mayroon bang harmony ang iyong conscious, which is kapitan ng barko, kinumpara ni Bob Proctor, saka ni Dr. Joseph Murphy. Ang subconscious mind naman ay engine or napakayaman lupa. Laging susunod ang subconscious mind, mai-influensyan mo ang subconscious mind sa auto-suggestion. Auto-suggestion is self-suggestion. Ano ba ang sinasabi mo sa sarili mo? Mayroon yan. Hindi ka lang aware, kapanalig. Mayroon kang sinasabi sa sarili mo. Dapat yung gusto mo mangyari na nagbibigay ng magandang letter R, which is R is results. Dapat gusto mo ang resulta na ibinibigay ng iyong isip at ng iyong auto-suggestion. Sabi nga ni Marcus Aurelius, dinala ka ng isip mo kung ano ang buhay mo ngayon. Kaya, universal intelligence, sabi ni Napoleon Hill, works all the time. Follow the footprints. Sundin mo ang universal intelligence. Sumunod ka dyan, huwag kang kumontra. I-appreciate mo Panginoon, Panginoong Isus, opo.
And then, meron kang definiteness of purpose. Ano po ba ang dapat nating unang gawin? Meron tayong purpose. Ano yung definado na yan? Ano yung clear, klaro na rason kung bakit nandito tayo? Nilagay tayo ng Panginoong Hesus. Mayroong dahilan. Mayroong dahilan. Malaking dahilan at para magsilbi sa Panginoong Hesus at para magsilbi sa mga tao dahil nagpunta siya dito over 2,000 years ago. Hindi para pagsilbihan, kundi nagpunta siya rito para magsilbi. So, deeds, service. At meron kang definite plans. Kung wala kang plano, ay nagplano kang mabigo. If you fail to plan, you plan to fail. Magandang mayroong definite plan. Kasi, siyempre, yung una, definite is of purpose, backed by na mayroong nakaamba na definiteness of purpose ay mayroong burning desire dapat. At ang definite plans mo ay express in continuous positive action. Siyempre, sa grasya ng Panginoon. Ang infinite intelligence na dinagdag ni Napoleon Hill dito sa UI, infinite intelligence is the force that gives order and origin to everything in the entire universe. It is the prime source, the first cause of everything that comes into existence. Furthermore, ikaw, kapanalig, the individual are a precise expression of this force. Question ni Napoleon Hill. What would man can do to be the greatest man here on earth? Ano ang kayang gawin ng isang tao para maging dakila dito sa mundo? Especially, maging dakila sa Panginoon. Answer. Recognize the power of your mind, which is conscious and subconscious mind. Embrace it and use it all the time to make a big difference. Dugtong pa ni Napoleon Hill, is not by words, it's by deeds. So, i-recognize natin ang napakalaking kapangyarihan, napaka-powerful, makapangyarihang ating isip. Ito ay yapusin, gamitin para magbigay ng gloria sa Panginoong Hesus. Yung binahagi ni Robert Macmillan, Henry Van Dyke, Henry Van Dyke, some succeed because they are destined to, but most succeed because they are determined to. Ulitin natin ng sabay-sabay, mga kapanalig. Some succeed because they are destined to, but most succeed because they are determined to. Kung ikaw ay determinado, ay ikaw ay magtatagumpay. Especially ang iyong motivation, ang iyong motibo ay para pasayahin ang nag-iisang Panginoon ng mga Panginoon, the King of Mercy na si Lord Jesus Christ. Ito na po ang episode 97 sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria ng Panginoong Jesus. Approach problems with a light touch by viewing them in my revealing light. Saan po binasi ni Sarah Young ang mensahe ni Lord Jesus Christ for today? Kasi Bible-based po ito. Enjoying kapayapaan sa presensya ng Panginoong Jesus. Jesus Calling, ang libro ni Sarah Young na 97 days na po nating tinatalakay ito. Dito po sa YouTube, sa inyong suporta, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyo. So, una nating babasahin ay nasa Psalms chapter 89, verse 15. Psalms 89, verse 15, it says, Blessed are the people who know the joyful sound. They walk, O Lord, in the light of your countenance. Papuri sa Panginoon. At ang pangalawa, nasa John
chapter 16, verse 33. Popular po ito, mga kapanalig. John chapter 16, verse 33, it says, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Ano po ang tribulation? Ay kapighatian. Opo, tribulation sa Tagalog na ating lingwahe. Salamat sa Panginoon sa ating napakagandang lingwahe ng Tagalog. Kapighatian. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapatid. And then, sa tulong ng Banal na Espiritu, siyempre, tayo ay magninilay-nilay para manuot. Opo, paglingwahe natin, nanunuot. Kaya nga ang mga classic book tulad ng Think and Grow Rich at iba pang mga classic book ay sinasalin sa iba't ibang lingwahe. Ang pinaka-classic book na walang tatalo, billion copies around the world, ay ano po? The Holy Bible, ang Biblia. Bilyong kopya po yan. Wala pang book ang 1 bilyong kopya. Wala pa. Ang Think and Grow Rich ay nasa over 600 million copies, 1937. Ito po ang mensahe ni Lord Jesus Christ, episode 97, Approach Problems. Hindi lang isang problema. Problems, maraming problema, with a light. Ilaw, touched by viewing them in my revealing light. Ito po ang unang mga salita ni Lord Jesus Christ. 6 na salita. Approach problems with a light touch. When your mind moves toward a problem area, yes, when your mind moves toward a problem area, you tend to focus on that situation so intense that you lose sight of me. You pit yourself against the difficulty as if you had to conquer. Pit ay ikaw ay humukay. Hukay po yan. Hukay ang pit. It immediately your mind gears up for a battle, and your body becomes tense and anxious. Unless you achieve total victory, you feel defeated. There is a better way, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. When a problem starts to overshadow your thoughts, brings this matter to me. Talk with me about it and look at it in the light of my presence. This puts some much needed space between you and your concern, enabling you to see from my perspective. You will be surprised at the results. Sometimes you may even laugh at yourself for being so serious about something so insignificant. You will always face trouble in this life. Ulitin po natin ang mensahe, pagdidiin ni Lord Jesus Christ. Pagtatapos niya, you will always face trouble in this life. But more importantly, you will always have me. But more importantly, you will always have me with you, helping you to handle whatever you encounter. Approach problems with a light touch by viewing them
in my revealing light. Yan po ang kabuang mensahe sa wikang Ingles ni Sarah Young, na libro ni Sarah Young, pero mensahe ito ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Ang mga translation po ng mga sumusunod, ang touch ay be in contact, intensely ay napakatindi, ang pet, sinabi ko kanina, humukay, ang lose sight of me ay mawala, ang gears up ay prepare, ang overshadow ay natatabunan, and then yung enabling ay to permit, ang revealing ay pagsisiwalat or nagsisiwalat. Ito na po ang ating pagninilay-nilay para manuot sa ating isipan at para maintindihan pa natin ng todo-todo. Sa tulong ng Banal na Espiritu, mga kapanalig, ito na po. Harapin mo ang mga problema ng magaan. Sususugan ko yan sa quote ni Pare Ramir Rivera. Shoutout sa iyo, Pare Ramir. Dalhin ng magaan, lilipas ng magaan. Kung hindi mo nagamit ng tamang pag-iisip mo, dinala mo ng mabigat, lumipas ng mabigat. Yan ang kabaliktaran naman yan. Kaya nga, harapin daw natin ang mga problema ng magaan. Light touch ay magaan. Magaan na gawa, magaan na isipan, magaan na salita. Kapag ang iyong isipan ay gumagalaw papunta sa problemang lugar, nakaugalian mo nang mag-focus ka sa sitwasyon na nagpapatindi pa, na ikinawawala ng iyong paningin sa akin. At humukay ka ng para sa sarili mo, para ibaon mo ang sarili mo against sa mga pahirap, pasakit, mga bagyo, mga hard situations na dinadala mo. Na parang nilupig mo ang mundo, na kinonquer mo, nilulupig mo, sinasakop mo ang mundo. Ay hindi po natin kayang sakupin ang mundo. Pananawagan ni Jeffrey Gitomer, kung marami tayong pinakikialaman, mag-resign tayo na bilang manager ng universe. Hindi po natin kaya yan. Ipaubayan natin sa ating Panginoon. He knows what He is doing. Amen? So, ito yung pagdugtong ni Lord Jesus Christ na pagka nag-focus ka sa iyong problema, gumawa ka ng sarili mong hukay at nagpapatindi sa mga sitwasyon at naiwawala mo ang paningin mo sa akin. At yan nga, yung ibinaon mo sarili mo sa hukay ng mga pahirap at parang nilupig mo ang mundo. Parang sinakop mo ang mundo. At ito ay kaagad na nagpupunta sa iyong isip at ang iyong isip ay nakaprepara para sa mga laban. At ang iyong katawan ay nagkaka-tense or nagkaka-problema or nagpapahirap sa iyong body at anxious ka, ikaw ay tuliro. Unless, sabi ni Lord Jesus Christ, you achieve total victory, you feel defeated. Pagka nakamit mo ang malaking tagumpay ay nakakaramdam ka ng pagkatalo. Pagka hindi mo naramdaman na ikaw ay nanalo sa laban mo,
ang kaakibat niyan, ang kasunod niyan ay nararamdaman mong natalo ka, na para kang nasa isip mo wala ka ng silbi. Mayroong napakagandang paraan na daan, sabi ni Lord Jesus Christ. Kapag ang problema ay umusbong, na nagsisimula ng matabunan ang iyong mga isip, dalhin mo sa akin ito. So, ulitin natin. Kapag ang problema ay nagsisimula ng magpatabon sa iyo, na ikaw ay matabunan ng iyong isip, dalhin mo ito sa akin, anak, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Sabihin mo sa akin yan, at tignan mo yan sa ilaw ng aking presensya. Tignan mo yan sa ilaw ng aking presensya. Ito ang magpapalagay sa iyo at magbibigay sa iyo ng espasyo, ng lugar na between ikaw at ako at yung iyong binabalikat ng mga problema, na magbibigay ng permisyo, ng pahintulot para makita ang mga yan sa aking pananaw. At ikaw ay mamamangha sa mga resulta na mayatid ng pag ako ang hinayaan mong ako maging Panginoon mo. At sa akin mo iitsa lahat yung mga yan, mga pasakit mo, mga problema mo, mga bagahe mo, ay magbibigay ng magandang resulta at mamamangha ka. Minsan, ikaw ay tatawa sa iyong sarili dahil napagtanto mong masyado kang seryoso. Yes, napagtanto mong masyado kang seryoso sa mga bagay na wala namang insignificant, insignificant ay halaga. Hindi naman mahalaga yan. Makakaharap mo lagi ang mga problema sa buhay na ito. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ako ay sa iyo. At tumutulong sa iyo para hawakan at lutasin ang mga bagay na yan, anuman yan. Kaya, approach problem, harapin mo ang mga problema mo sa ilaw na magaan na hatid ko, at nakikita mo yang mga yan nagsisiwalat ng ilaw sa iyo. Ibig sabihin, nagliliwanag sa iyo. Amen. Puro sa Panginoon. Yan po ang episode 97. Tumako na po tayo sa John C. Maxwell. Tatlo po ang tatalakayin natin. Short but malaman. Exodus 11 verse 3 at meron ding verse Exodus 12 verse 3 at Exodus chapter 12 verse 28. Unahin na po natin ang a leader's communication. God instructs His people. John C. Maxwell, nasa Exodus na pa po tayo. So ito po ang ibig sabihin ni John C. Maxwell sa a leader's communication. God instructs His mga tao, people. Without the ability to communicate, bungad ni John C. Maxwell, a leader travels alone. Kapag daw wala tayong abilidad para makipag-usap, higit sa lahat sa Panginoon at sa mga tao, ang leader ay nagbumabaybay sa kanyang biyahe mag-isa. So, kailangan tayong makipag-communicate. We should value communication sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo na sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus.
No one will catch your vision unless you first transfer a picture. Walang sino man ang makakakita ng iyong vision, ang iyong identity, unless nailalarawan mo ito sa ibang tao. So, first, transfer a picture of it into his or her heart. Ililipat mo ang litrato na yan sa puso ng ibang tao. That's what God did when He clearly explained to the Hebrew families how they could spare the lives of their firstborn sons. Yan po yung huling disaster na bigay ng Panginoon para mabago ang matigas na puso, matigas na desisyon ng Pero para palayain ng mga Israelites ay mamamatay ang lahat ng firstborn sons o ng firstborn na kanilang mga animals, livestock, at pati ang mga firstborn sons ng mga sa alila ng Egypt. Pero pwera ang mga Israelites. So, nasa Exodus po ang istorya niyan. Nasa Exodus chapter 11. So, yan po ang unang lessons, a leader's communication. God instructs His people. Exodus chapter 12 verse 3 hanggang 23. At dumako na po tayo sa pangalawa, the unexpected leader. Exodus chapter 11 verse 3. Si Moses po rin ang bida rito. Sabi ni John C. Maxwell, what words come to mind sa isip when you think of great leaders? Ano ang pumapasok sa isipan mo una about magiting ng mga leaders? Ito ang pagdugtong ni John C. Maxwell. It's doubtful that meek appears at the top of your list. Ang mababa ang loob, meek o mahina na tao ay siyang nanguna sa listahan. Yet, that is the precise word God chose to describe Moses. Yan ang unang description kay Moses na meek, mahina. Numbers, mahina ibig sabihin hindi yung in negative way, ikukorek ko lang po. Blessed is the meek, di po ba ang isa sa salita ni Lord Jesus Christ sa kanyang sermon? So, Numbers chapter 12 verse 3 declares that the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Si Moses lang panahon niya na nakita ng Panginoon na siya ay mababa ang loob na naglalakad sa mundong ito. Ano kaya ang dahilan ni John C. Maxwell? Ito po ang pagdudugtong niya, mga kapanalig. Moses had reasons to be humble. Si Moses ay mayroong rason, malaking rason, kaya siya ay mababa ang loob. Mabait. He certainly wasn't a natural leader. Base sa Bible, sa sulat ni John C. Maxwell, si Moses ay hindi ipinanganak na natural na leader. Nothing in Scripture indicates he attracted or lead anyone during the first 80 years of his life, although he was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. Act chapter 7 verse 22. Ang pag-aayon na si Moses ay mababa ang loob sa unang 80 anyos na edad niya, kasi namatay si Moses 120 years old. Naayon sa Bible po, bago siya napalitan ni Joshua. We have no record of significant accomplishment during his first 40 years.
So far, we know his first attempt at exerting his influence to help the people resulted in the murder of an Egyptian and his flight from the country. The next 40 years, Moses spent in exile in the desert of Midian, a time so uneventful. Walang kwenta ang uneventful, hindi masigla. Uneventful that Scripture sums up in 3 verses. Exodus chapter 2 verse 21 hanggang 23. And then, ito po ang pagtatapos ni John C. Maxwell dito sa pangalawang topic, the unexpected leader. Tinutukoy dito si Moses. You don't have to be a natural leader to become a great leader. Hindi ka dapat na maging natural na leader para ikaw ay maging dakilang leader. Pagdidiin ni John C. Maxwell, you simply need a heart. Ang simpleng kailangan mo lang ay magkaroon ka ng puso. Pusong masunurin sa Diyos. Pusong makatao. Ito po, ituloy ko po ng buo. You become a great leader. You simply need a heart for God and teachable spirit. Mayroon ka dapat na masunuring puso at masunuring espiritu. Teachable. Hindi ka reklamo dito, reklamo doon. At sasabihin mo, alam ko yan, magaling ako dyan. Kailangan teachable spirit. Mahalaga sa ating buhay yan, sa anumang relasyon natin sa mga tao. Mapa-business, mapa-personal, mapa-pamilya. Meron po tayo dapat teachable spirit. Ito po ang pagtatapos ni John C. Maxwell. Most of the great leaders in Scripture were made, not born. Happily for us, God is still making them today. Tanong ni John C. Maxwell, in your notes mga kapanalig. Kung seryoso ka, kapanalig ko kay Kristo, na maging estudyante ng buhay na ito, isulat mo ito at pagnilay-nilayan mo. Ito na po ang napakagandang question na apat na words lamang. Could you be one? Tanong ulit, could you be one? So, mabalik tayo doon sa mga last words ni John C. Maxwell. Hindi ka kailangan maging natural na leader para maging magiting kang leader. Kailangan mo lang maging simple na mayroon kang pusong masunurin, mayroon kang natuturuan na espiritu. Ang halos lahat ng mga leader sa scripture, sa Bible, ay made, not born. Di sila pinanganak, sila ay made. Nangyari, nagawa. Kasi pinili nilang sila ay maging magiting na leader, sila ay maging masunuring leader tulad ni Moses at ni Joshua. Ang nagpapaligaya sa atin ngayon, na nagpapaliwanag sa buhay natin, ang Panginoon ay gumagawa pa rin ng mga leader na masunurin, na mayroong masunuring puso at mayroong masunuring espiritu. Pwede bang isa ka sa maging leader na yan? Sabi niya sa tanong. Woohoo! At ang huli, Moses, the 360 degrees leader. Nasa Exodus chapter 12 verse 28. Ito po ang panimula ni John C. Maxwell. The story of Moses leading the people of Israel out of Egypt is vivid. Vivid illustration. Ang ibig sabihin po niyan ay matingkad na paglalarawan. Matingkad na paglalarawan of a 360 degrees leader. Gumuhit ka ng bilog, kung sinimulan mo sa kaliwa, pakanan, ay
magtatapos ka doon sa pinagsimula mo. Yun ang 360 degrees. He had a possession growing up in Pharaoh's palace. Yet, he gave it up to become a shepherd in the wilderness for 40 years. Naglararawan ng matingkad na paglararawan kay Moses na 360 degrees leader kasi nga mayroon siyang posisyon, siya ay inampon ng prinsesa, anak ng Pero, kaya prinsipe si Moses sa Egypt for the first 40 years sa palasyo, pero naging shepherd siya sa kasukalan, wilderness, sa sumunod na 40 taon, sa 40 taon. So, 80 years old na si Moses dyan. Bumalik siya, he returned with no title or position. Bumalik siya nung walang titulo at walang position. And had to convince Pharaoh to free his entire slave population. And he had to convince the Jews. Bumalik si Moses sa Egypt after niyang tumakas at nanirahan ito sa kasukalan for 40 years. Bumalik ito ng walang posisyon, walang titulo, at kailangan niyang kumbinsihin ng Paro, palayain ng kanilang lahi, papuntang Promised Land, at kailangan niya rin kumbinsihin ang mga kababayan niyang Hudyo na siya ay kailangan sunding leader. That he had to convince the Jews that he was worth following. Moses had no experience or credibility. Moses learned on other virtues. Ito po ang 6 na other virtues na tinutukoy ni John C. Maxwell. Number 1, his connection with God. Ang pagkakakonektado niya, pagkakadikit niya sa Panginoon kasi pinili siya at pinili niya rin sumunod sa Diyos. Yes, pinili din ni Moises na sumunod sa Diyos kahit nung una ay may mga excuses siya, mga dahilan. Pero nagdesisyon siyang sundin ng Panginoon. The story and glory of the burning bush. Ang istorya na nagpapaluwalhati sa Panginoon na naglalagablab na halaman pero hindi natutupok. Number 2, his abilities and anointing. Ang kanyang abilidad at ang kanyang pagkakapili. God confirmed His word with plagues and miracles. Kinonfirm ng ating Father God sa mga salita niya at sa mga salita ni Moses sa pamamagitan ng mga siyam na disasters or plagues at mga nakakamanghang miraglo. Number 3, his sacrifice. Ang sakripisyo ni Moses. Dahilan, he left his earlier position in order to fulfill a difficult calling. Iniwanan niya ang kanyang posisyon na bilang prinsipe ng Egypt na para maganap ang napakahirap na tawag sa kanya. Number 4, his wisdom. Ang dunong ni Moses na galing sa Panginoon sa pagkaedad niyang first 40 sa palace sa Egypt at second 40 years ay sa disyerto sa Midian. So naging 80 years old na puno siya ng wisdom at nagpakumbaba pa ng todo si Moses. He knew, sabi sa number 4, his wisdom, he knew what do to and where to go as he gave instructions. Alam na alam ni Moses ang gagawin niya at alam niya kung saan siya pupunta and para magbigay ng mga utos sa mga kababayan niyang Israelites na nasa Egypt. Number 5, his confidence. Ang kumpiyansa ni Moses sa Panginoon. He had convictions, ang kanyang matinding paniniwala para gawin ang kanyang task na ibinigay ni Father God in heaven. He had convictions about his task, mga gawain. Number 6, panghuli, his humility, ang mababang loob ni Moses. He was considered the most humble leader of his time. Siya
ay naikonsidera, si Moses ay naikonsidera bilang pinakamababang loob na leader sa panahon niya. Amen. Maraming salamat po. God is forever in control. God bless everyone. Bye now.